Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode ngayong araw, June 12, 2025. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Happy Independence Day. Marami sa atin ay medyo nag-slow down ng konti dahil tama naman makapagpahinga dito sa holiday. And of course, napaka-importante po ng holiday na ito dahil po sa ating ginugunita at pinaglalaban. Pero syempre, wala tayong pahinga pagdating po rito sa mga issues na dapat pag-usapan natin. At pag-uusapan po natin ngayong araw, ngayong gabi. By the way, this is a recorded episode. We are recording this at exactly 2:30 in the afternoon today. By the time na pinapanood nyo na po ito, so basically gabi na po, 8:30 ng gabi. Ano bang pag-uusapan natin? Ito po, no? Sandali lang, isa-silent ko lang po yung telepono ko. Yung decision po ng Senado bilang isang impeachment court na i-return, although ayaw nilang gamitin yung word na remand, itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pabalik po dyan sa House of Representatives. Makakausap po natin ngayong gabi, isa po sa mga tatayo bilang impeachment prosecutors mula po sa House of Representatives. At siya rin po yung namuno nitong House Committee on Good Government. Ito po yung nag-imbestiga dun po sa iba't ibang mga issues patungkol po rito kay Vice President Sara Duterte. I'd like to welcome again to our program si Manila Representative Joel Chua. Magandang gabi po and thank you for joining us tonight, dito po sa Facts First. Hi Christian, magandang gabi rin sa iyo at sa lahat ng iyong mga tagapasunod. Okay. Una, congratulations muna Congressman dahil sa inyong pagkapanalo sa inyong second term. And ang naalala ko kasi yung mga katagang binitawan ni Vice President during the campaign. Diba? Yung something to do with mansanas, isaksak sa lalamunan ni Joel Chua. How was the campaign muna before we talk about the impeachment? How was the campaign? Well, it was a little bit difficult dahil alam naman ninyo na medyo talagang tight ang labanan. Ayun na nga, binabaan pa tayo ng Vice President. But somehow, medyo sinuswerte pa rin tayo kahit konti. So basically, naging issue sa campaign itong mga investigasyon na pinamunuan ninyo laban kay Sara Duterte. Was that really a very big issue dyan sa campaign? Well, hindi mo naman maaalis dahil siyempre may mga taga-sunod naman talaga ang pamilyang Duterte. So, tingin ko malaki rin yun sa mga nabawas sa ating mga boto. But at least somehow, medyo sa kabilang banda naman, may mga iba naman na talaga namang sumubaybay din sa mga investigasyon natin. At tingin ko nakakuha rin naman ako ng puntos doon. Okay. Pero dito, basically, kasama pa rin kayo, tama ba? As is po ba yung magiging composition ng House Prosecution Team dito po sa impeachment trial? Tama po kayo. Unless siguro na pagkapasok ng 20th Congress, tayo ay hindi na pagkaisahan ng ating mga kasama. Oo, pero confirm yung balita na in-invite sina incoming representatives Chel Diokno at saka Leila de Lima at magiging bahagi sila ng team ninyo. Yun po yung pagkakaalam ko. But formally, hindi pa naman sa amin ini-introduce. Although kahapon, nung nagkaroon kami ng mass, nandoon si Congressman-elect Chel Diokno at saka Congresswoman-elect Leila de Lima. Okay. Anong nakikita niyo impact nitong pagsama nitong dalawang incoming representatives dito sa House Prosecution Team? Ano yung nakikita niyo impact or epekto? Nako, napakalaking epekto dahil unang-una very prominent itong dalawang personality ito, lalong-lalo na si Congresswoman Leila de Lima, plus the fact na yung experience nila pagdating when it comes to legal practice. Tandaan natin, si Congresswoman-elect Leila de Lima ay dating DOJ Secretary at kilala rin naman sa larangan ng legal practice. Okay. So dito, pag-usapan natin yung decision po ng mga senador para ibalik yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dyan po sa House of Representatives. Sige, for the record, please talk about the official action ng House of Representatives dito po. Nung nag-usap-usap kami, we decided to
question muna, no? Magtatanong muna kami for clarification yung mga ilang bagay, 'di ba? So ano ba yung mga ito? Isa sa mga naguguluhan kami supposedly kahapon magbabasa na kami. Babasahin na yung articles, alinsunod din dun sa kanilang kautusan pero hindi nga natuloy. So ito ba ay matutuloy pa rin, 'di ba? So pangalawa, yung isang dun sa nais nila, actually hindi ko nakita yung official resolution nila, pero nabasa ko lamang ito dun sa mga social media. Ang isa sa mga nakalagay kasi dun is yung sang-ayon namin na sa 20th Congress na ito rin ay tatanggapin. Pero hindi naman namin masasagot yan dahil 19th Congress pa rin kami at iba na yung komposisyon ng 20th Congress. So, yan yung mga ilang bagay na gusto rin naming linawin. Okay, pero in the meantime, naglapas po, diba, ng certification na pagbotohan po ito sa plenaryo, yung House of Representatives, certifying na walang nilabag na batas o patakaran yung impeachment complaint or articles of impeachment na itinransmit sa Senado. Tama po ba? Tama po. Kasi sa totoo lang, nung una, marami rin sa amin na ayaw na gawin ito. Pero iniisip namin, kung hindi naman namin ito gagawin, baka ito pa yung gawin nilang dahilan para ma-delay. Or worse, baka mamaya, ito po yung mga gamitin nilang mga butas through sheer technicality. So, ginawa na rin namin dahil hindi na rin namin magagawa dahil kahapon yung last day. Last day nung House. Ang ayon sa kanilang kautusan, House ang kanilang gustong magbigay ng certification. Okay. In the first place, ano bang tingin niyo rin sa move na yun ng Senado para humingi ng certification sa House na hindi niyo violate yung rule when it comes to the filing of more than one impeachment complaint against the same impeachable official within a year? Well, hindi nga rin namin masyadong maintindihan Isa nga rin yan sa gusto naming malaman. Pero sa totoo lang, ang maganda lamang kasi dito, ang tinitingnan lang namin dito sa mga pangyayari ay sinamo nila ang ating Vice Presidente at nire-require nila na sumunod within 10 days. No? Magandang development ito para sa amin kasi para sa amin, dito nag-acquire ng jurisdiction ang impeachment court sa ating Vice Presidente. So, ibig sabihin nito, hindi pa nadidismiss at buhay na buhay pa ang kaso ng ating Vice Presidente. Pero yung move to dismiss the impeachment case itself, do you think that's still alive? Hindi na, kasi mukhang binago nila yung tenor Doon sa resolution nila nakalagay naman doon na hindi ibig sabihin nun madidismiss na. So parang lumalabas parang humihingi lang sila ng certification Kasi yung una iba yung dating Parang yung una for dismissal. Pero nung nakita namin itong resolution hindi naman hindi nakalagay doon na for dismissal. So parang tama ba? Kasi marami nagpuyos yung damdamin nung right after that decision was made by the Senate. So do you think more of procedural ito? Yung kanilang na-require sa House? Well, I would like to think so. Pero syempre medyo maingat din tayo dahil hindi rin natin alam talaga kung ano talaga yung intention niyan. Dahil alam po ninyo, sa totoo lang, Christian, dahil dapat ang nakalagay sa atin sa Ligang Batas, ang trabaho na nila ngayon is to try in fact, nung June 2 or June 3, dapat natanggap na kami. Yun ang unang-unang order na natanggap namin or invitation from the Senate. Tapos minove ng June 11. Tapos eto na naman. So, kaya medyo, syempre, hindi mo rin maaalis sa amin kung bakit ganito yung mga nangyayari. Samantalang ang linaw-linaw ng ating saligang batas should proceed forthwith
Ang nangyayari, hindi should proceed. Dahil pag sinabi mong should proceed, ibig sabihin, paabante, move forward. Nangyayari ngayon, backward, pabalik. So medyo, kaya naghumihingi kami ng clarification para at least yung mga agam-agam, yung mga misinterpretation malinawan. Okay. Dun sa certification na inaprubahan po ng mga kongresista sa plenaryo, anong plano niyo pong gawin doon? Would this be formally transmitted to the Senate to satisfy one of two requirements as ordered by the Senate as an impeachment court? Formally, tatransmit po ba yan o ganyan na lang yan? Hindi ko pa alam, pero kasi pinasa namin yun dahil wala namang way para ipasa pa yan Dahil kahapon na yung last day Hindi naman po pwedeng next week pa yan. So, siguro pag-uusapan din namin kung ano talaga yung pinaka magiging diskarte. Pero sa ngayon, ang priority namin muna ay yung communication muna namin for clarification. Yung bang communication for clarification formally na nabanggit na sa Senado? Na-communicate niya na yan formally? Yung clarification galing po yan sa sa panel ng House Prosecution. So, yes. So, yan I understand na dapat kahapon pinadala na yan. Yung ibinalik na articles of impeachment sa House, tinanggap na po ba yan? Hindi ako sure kung natanggap na, pero parang hindi yata natanggap. Dahil kasi kung tinanggap mo, pati including the articles, baka iba maging legal effect nito. Oo nga, parang binawi nyo yung hindi naman. Hello, tama ba? Pwedeng ganun ang dating. Mamaya iba maging legal effect nito So, siyempre kailangan medyo rin tayo, medyo careful din tayo dyan. But I think that is the obligation of the SecGen. So, hindi ko lang alam kung talagang natanggap nila o hindi. Congressman, ngayon kasi holiday Pero yung certification ba ng House pwedeng i-transmit sa Senado by tomorrow? Pwede naman. Pwede bukas. Dahil ngayon sigurado wala naman tatanggap kung ngayon ng certification. Okay. So, yung pangalawang requirement ng Senado, paano gagawin doon? Kasi nasa 19th Congress pa kayo. At humihingi sila ng clarification from the 20th Congress na willing pa rin kayo na i-pursue yung impeachment case. Hindi namin masasagot yan dahil imposibleng masagot namin yan dahil 19th Congress kami at iba naman ang composition ng 20th Congress. So, but one thing for sure, so maliwanag dito na magkakaroon ng continuation sa 20th Congress. Okay. So, tatawid clearly from 19th to 20th? Yes. Okay. Pero nga, paanong, ibig sabihin, does it mean na walang mangyayari talagang action between now and June 30? Puro yan, palitan. Well, may mga inaantay namin kung ano yung magiging tugon ng Vice Presidente dun sa summon, 'di ba? So, yan, maganda yan. Tapos siguro kung may mga kinakailangan pang mga motion na i-file or mga antayin din namin kung ano magiging tugon ng Senado doon sa aming clarificatory questions. Kumusta naman po yung paghahanda ng House Prosecution Team? Kasi so far, mukhang patungo ito sa trial. Tama po ba? Tama po. So, kumusta naman yung paghahanda? Kami naman, tuloy-tuloy ang aming paghahanda at siyempre medyo naantala lang, di ba? Dahil nagkaroon po talaga ng eleksyon at medyo nahinto ng ilang linggo dahil nga doon sa nangyaring eleksyon, But since tapos na ang election, so ngayon, I suppose tuloy-tuloy na ulit ang magiging pulong namin at paghahanda. Anong tingin niyo rin, Congressman, sa agam-agam mo, obserbasyon ng iba na mas malakas yung political position ngayon ni Vice President Sara Duterte given the results of the senatorial election nitong Mayo? Well, given the opportunity to present the pieces of evidence, tingin ko baka magbago ang pananaw
hindi lamang ng taong bayan, pati ang mga senator judges. What made you think that? Well, sa amin naman kasi, because of the evidence na meron po tayo, tingin namin malakas ang ebidensya na pinangahawakan namin. Basta't kami, ang hinihiling lang namin ay bigyan kami ng oportunidad na maipresenta ito sa impeachment court at mailatag ang aming mga ebidensya. So far ba na I think the last time we spoke, Congressman, isa sa mga concerns yung paano isi-secure ng witnesses and other pieces of evidence. Lahat ba yun nagawa? Siyempre, tuloy-tuloy yan. Kaya lang, siyempre, kagaya nga ng sinasabi ko, no, hanggat tumatagal ang trial, siyempre, lahat naman, hindi mo naman mapipredict kung anong mangyayari sa future, di ba? So, kaya nga kami, gusto nga namin talaga, sa totoo lang, magsimula na, nang sa ganun, at least kung maipresenta na namin, mailabas na namin, mawawala na yung mga agam-agam namin. Okay. Congressman, bago kayo nag-adjourn, nandun yung recommendations ng committee ninyo, no? Na mag-file ng criminal charges against the Vice President. So basically, can this run parallel dito sa impeachment trial? Sa totoo lang, hindi kailangan talaga yung impeachment muna. Dahil although sinasabi natin na walang immunity from suit ang ating Vice Presidente, pero kung titignan po natin yung charter ng ombudsman, nakalagay naman doon na hindi sila, lahat po pwede nilang i-prosecute na kaso except mga impeachable officers. So parang medyo sa ngayon, yun ang magiging hadlang. Kaya dapat talaga muna isulong muna itong impeachment. Yun bang ebidensya na pwede magpalakas doon sa possible criminal cases that might be filed against the Vice President? Malaki po ba yung magiging papel ng mga ebidensyang lalabas sa impeachment trial para mas lumakas yung kaso doon sa criminal? Lahat naman yan Total, napanood naman ninyo yung aming committee hearing. Marami dyan magiging parte netong impeachment trial. At marami din doon, yun din ang naging basehan namin para sa mga criminal, sa recommendation namin for criminal filing. No? Lahat yan, sa tingin namin ay malakas at talaga namang napakahalaga. Ito, kung baka pwedeng paki-elaborate, no? Why did you recommend the filing of criminal charges and what were the bases? Unang-una, ito ay hindi ko po to unilaterally na-recommenda. Ito po, kung maalala po ninyo, noong December 9, 2024, nagkaroon kami ng parang huling committee hearing noong taon ng 2024. At ito base sa lahat ng rekomendasyon ng mga members ng committee. So ito ay nilakap ko lamang at wala namang nabago dito Ito na yung mga ipinresenta noong December 9 sa aming committee hearing. So based dun sa mga testimony, based dun sa mga hindi lang naman criminal offense ang aming naging recommendation. May mga recommendation din kami when it comes to legislative reform. So bali ang naging laman ng ating committee report ay dalawa. Yung recommendation for legislative reform, ano-ano po yung mga ito? Yung pag-aamyenda ng Joint Circular 2015-01 para ma-improve natin yung utilization, reporting, at saka auditing ng confidential fund. So, kasama rin dito yung mga paghihigpit sa mga SDO, yung tinatawag nating Special Disbursing Officer, sa mga requirement nila. Tapos, nililimit din natin. Kasama rin dito sa rekomendasyon natin ang paglilimit sa mga ahensya na tatanggap ng confidential fund na wala namang kinalaman sa intelligence gathering. Pati yung pag-aamyenda ng bank secrecy law at kasama na rin dito yung pag-review ng SALN para sa mga disbursing officers. So yun ang mga naging rekomendasyon natin sa legislative reforms. Yung
criminal, yung legal action naman hindi mo maiiwasan kasi in the course of the committee hearing, ito ay maliwanag na natalakay at lumabas. So hindi naman po pwede na hindi mo ito mailalabas din sa recommendation mo dahil yung ang ating purpose ng ating investigasyon hindi lang pag-iimbestiga at pagbibigay ng in aid of legislation, kundi pag-iimbestiga rin ng malfeasance, nonfeasance at saka misfeasance. So yun ang naging epekto nito. Ito lang ko, no, para medyo ma-refresh din yung memory ng mga viewers natin. Ano yung pinakamalaking paratang dito sa confidential fund? Kasi pinag-uusapan natin dito is more than 600 million. Nakalagak yung malaking bahagi sa OVP, yung isa naman sa DepEd. So, ano bang tanong dyan? Hindi maipaliwanag o ayaw ipaliwanag ng Vice Presidente kung saan napunta? Or both? Hanggang ngayon, hindi hinahanap pa rin natin kung nasaan yung 612.5 million. Tapos ang lumulutang sa atin, mga pangalan ng mga fictitious name o mga nakakagulat na mga pangalan. Kagaya lumabas dyan, sumikat dyan, yun ang pinakasikat dyan, yung Mary Grace Piatos, no? At maraming nag-issue naman ng certification ang PSA at lumalabas doon sa kanilang certification na more than 70 or 80% na itong mga ginamit na pangalan ay hindi nag-i-exist. So, with that, at wala namang malinaw na ebidensya o wala namang malinaw na paliwanag kung saan napunta itong perang to, yun ang hinahanap natin hanggang ngayon. Nasaan yung 612.5 million? Yung I think two military, basically 2 soldiers na nakadetail kay Vice President Sara Duterte, sila yung nag-withdraw, no? Ano pong update? Hindi sila ang nag-withdraw. Sa kanila tinurn over. Sa kanila tinurn over. Yes, with the consent of the Vice President. Now, ang question kasi dito is ganito. Considering na silang dalawa ay hindi naman member or part ng OBP o ng DepEd, bakit sa kanila pinagkatiwala yung pera? Pangalawa, sila ay hindi naman banded officer. Kasi dapat yan, ang magdi-disburse yan, yung banded officer. So, bakit napunta sa kanila? So, even without asking kung saan napunta yung pera, doon pa lang mali na eh. Yung ibigay mo sa isang tao na wala naman siyang legally, wala naman siyang authority dapat para mag-disburse nito. Doon pa lang mali na eh. Pero nasa na po ito? Kasi I don't think, tama ba? Hindi sila naiharap, no, sa pagdinig ninyo? Hindi sila naiharap, pero tingin ko ito magiging, magiging parte din to ng impeachment. Doon na sila iharap. Iharap. Okay. O sige, medyo ihinto ko naman na yung mga tanong, no? Dahil inaasahan natin yung ganyang substance, pag-uusapan yan sa impeachment trial kung matuloy. Pero bilang huling tanong na lang po, Congressman, no? How do you respond sa mga claim ng kanyang mga taga-supporters? I think this was also articulated by Senator Amy Marcos na itong ginagawang impeachment trial, pati itong mga kaso na ikinakasalaban sa Vice President, all these are all about 2028. Gusto nyo siyang tanggalin, i-eliminate as an option for the presidency. Anong tugon nyo ron? Christian, this is about transparency and accountability. Obligasyon namin na imbestigahan ito. Tayo po, sa totoo lang, ito po nung ibinagsak po sa akin, hindi ko naman po alam na magiging ganito yung kahihinatnan nitong kasong to. Nung tayo, ginawa lamang natin ang ating trabaho bilang chairman at eto nga, hanggang ngayon, pare-parehas tayo. Hindi natin alam kung saan napunta itong perang to. This is not loose change. At ito pong perang ito ay hindi po namin pare-parehas pera. Ito pong perang ito ay pinagkatiwala po sa ating Vice Presidente bilang Vice President at bilang DepEd Secretary. Ngayon ang tanong, hahayaan na lang po ba natin na ito ay mawala ng ganyan? Okay. Attorney and Congressman Joel Chua, maraming salamat po for joining us today dito po sa Facts First. Ingat po kayo, sir. Thank you po. Maraming salamat, Christian. Mabuhay po kayo.
Okay. Yan po si Manila Congressman Joel Chua. Nakausap po natin, no? Dito sa iba't ibang mga issues, bukod dun sa naging desisyon ng Senado, and of course, nakibalita na rin tayo tungkol po dyan sa kanilang preparasyon para dito sa upcoming impeachment trial. So, yun nga, may dalawang pwedeng pagtingin doon sa naging aksyon ng Senado. Maraming nawirduhan doon sa kanilang hinihinging certification. Doon sa House of Representatives na hindi nila violate yung patakaran. Again, yung binanggit ko kanina, meron po kasing rule na hindi ka pwedeng sampa o hindi mo pwedeng sampahan ng higit sa isang impeachment complaint ang same impeachable official sa loob po ng isang taon. Mag-iintay kayo sa susunod. Yan ang contention, di ba, nila Bato? At yan din po yung contention ng kampo ni Sara Duterte dyan sa Supreme Court. Ang weird lang dyan, bakit ang nag-raise ng issue ay yung senator judges? Sila yung mga judges, di ba? Bakit sila nag-raise ng issue na yan? Di ba? Pwede naman intayin yung decision ng Supreme Court dahil sila yung final arbiter of what is legal and what is not. Or, inintayin nila na mag-raise niyan ay yung kampo mismo ni Vice President Sara Duterte. Pero what can we expect? Nandyan talaga yung mga sanggang dikit nitong Vice Presidente sa Senado. Si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, Amy Marcos. So that was not totally unexpected. Okay? And of course, yung pangalawang hinihiling ng Senate Impeachment Court sa House of Representatives bilang mga prosecutors, dapat daw yung 20th Congress, sabihan sila, mag-decision kayo, itutuloy niyo pa ba itong impeachment complaint against the Vice President? Again, humihingi rin po ng ganong clarification or certification yung Senado bilang isang impeachment court. Ang problema, hindi naman pwedeng gawin yun ngayon dahil nasa 19th Congress pa po tayo. They will have to wait until June 30 kung kailan mag-oath po yung mga bagong miyembro ng House of Representatives na magiging bahagi po ng 20th Congress. Okay? Yan po yung mga pinag-uusapan dyan. Okay, yun na po muna. Meron pa po tayo isang episode after this. Ako po si Christian Esguerra. Magandang araw, magandang gabi po sa inyo lahat. See you in our next episode.